Philippine City Hall. Kung napapansin ninyo, napapaligiran tayo ng maraming bulaklak dahil katatapos na ng piyesta nila rito. Ang tawag nila sa piyesta nila ay yung Tet Festival. Kumbaga sa ating Chinese New Year natin yun. Kung sa Chinese, ang batian pag Lunar New Year ay Kung Hei Fat Choi, dito, Mong Xuan Yam Tin. Magkaiba man ang bati, pareho ang ipinagdiriwang, ang Water Dragon. Meron din silang Dragon Dance, pero kakaiba kasi acrobatic. Tumatalon-talon yung Dragon Dancers sa matataas na poste. Kahit delikado, hindi sila nahuhulog. Magaling! Pansinin niyo yung mga dragon nila. Gawa sa halaman at mga bulaklak. Kasi nga, flowers ang ginagamit na dekorasyon pag Tet Festival. Dahil sa tropical na klima ng Vietnam, gaya sa Pilipinas, pabor yun sa ibang halaman para mamulaklak buong taon. Kaya naman maraming bulaklak sa Vietnam. Kabilang dito ang Huacuc o Chrysanthemum, Holland o Orchids, Hadao o Peach Flower, pula ang pinakamabentang kulay nito, Hosen o Lotus, kulay puti o pink ito at nabubuhay sa tubig. Ito ang pambansang bulaklak ng Vietnam. Dalat Rose, isang rose na native sa Vietnam, kulay dilaw, pula o pink. Nariyan din ang mga bulaklak ng punong Kai To Hong. Pansinin niyo ang tubo ng mga sanga nito. Pababa, akala mo nahihiya. Pero wala itong dapat ikahiya sa ganda ng pink flowers nito. Pero sa piyestang ito, ang pinakabida ay ang apricot tree na may dilaw na bulaklak. Ito ang simbolo ng Tet Festival dahil tiempo ang pamumulaklak nito sa pagsapit ng piyesta. Kumbaga sa atin, ito ang poinsettia, pagpasko. Dito sa Pilipinas, meron din tayong piyesta ng mga bulaklak, ang Panagbenga Festival. Ang Panagbenga ay salitang kangkanae na may kahulugang panahon ng pamumulaklak. Walang patron saint ang syudad ng Baguio dahil mga Amerikano ang nagtatag nito. Hindi gaya ng ibang bayan sa Pilipinas na itinatag ng mga Espanyol at binigyan ng patron saint na may piyesta. Kaya naman noong 1995, pinasimulan ng mga residente doon ang Panagbenga. May parada ng mga float sa Session Road at Burnham Park. May native dances at disco sa kalye. Pero ang pinakabida siyempre ay ang mga bulaklak na proudly made in Baguio. Kahit saang bansa, parte na ng buhay ang bulaklak. Merong bulaklak para sa iba't ibang okasyon. Meron din namang kakaiba, hindi lang pang dekorasyon. Explain mo nga, Bibot. Ano yun? Hello, Junior Explorers! Gusto kong bigyan ng bulaklak ang kaibigan ko. At kailangan unique. Tulungan niyo naman ako pumili. Ito ay ang corpse lily, ang largest flower in the world. 1 meter ang lapad at umaabot sa 25 pounds ang bigat. Maganda naman siya. Kaso, ang amoy niya parang nabubulok na karne. Ew! Kung ang ibang bulaklak umaasa sa bees at butterflies para mag-pollinate at magparami, ang corpse lily naman, langaw at salagubang ang ginagamit. Kaya pala nagpapabaho siya. Pero kahit effective ang corpse lily sa paghakit ng langaw, endangered species pa rin to at bawal pitasin. Kaya dapat siguro, ibang bulaklak na lang ang ibigay ko. At saka, baka magalit pa sa akin ang kaibigan ko at ipatingin siya sa baho. Susunod sa Pinoy Explorer, mga ceramics na sobrang taas ng presyo at kaping napakamahal kahit nanggaling ito sa dumi ng hayop at kakaibang puppet show sa tubig. Kaya walang alisan, ang daming matutuklasan dito lang sa Pinoy Explorer. Kung gustong ipahiwatig ng isang lalaki sa babae na maganda ang mata nito, magpapadala siya ng A.
Tulip? B. Red rose? Ang sagot sa pagbabalik ng Pinoy Explorer!